ang mga anak kababalitaan ng naging drug addict na dahil walang nagagabay na nanay or magulang, dahil ang mga magulang na sa ibang bansa na naghahanap buhay. So please kayo naman mga taga-gobyerno, mayaman na kayo eh. Hindi nyo malang pagpayaman na magpaparayaman dyan. Sobra-sobra na ang yaman nyo. Dapat yung buwis ng tao ng Pilipinas, lahatin na natin yung general na gamitin nyo yan sa tama. Gamitin nyo sa tama. Tingnan nyo ang buhay ng Pilipino. Tingnan nyo kung sino mga nasa paligiran na naghihirap pa kalat-kalat dyan kahit sa bundok. No? Wala mga trabaho. Anong gagawin? Magnakaw. Magbenta ng drugs para magkapira lang. Di ba kayo naawa sa taong bayan? Ganun nila ang gagawin. Walang mangyayari. Ang mayaman lang naman dyan ng dahil nagpira sila. Ba't naman na mahihirap? O, ano mangyayari? Mga magsasaka. Kaya mabili ng, abono. O, paano sila makapagsaka? Diyan na natin kinukuha yung mga kinakain natin sa mga magsasaka eh. So, dapat bigyan din ng pansin yan. So, yung mga pera na nililustay nyo, dapat itulong nyo yan sa taong bayan. Gumawa kayo ng project, gumawa kayo ng eskwelahan, hospital, na magandang serbisyo, at kung ano-ano pa ng pangangalan ng Pilipino. Hanap buhay, sapayan, walang trabaho, no? Diba? Tapos, yung mga eskwelahan, na libre dapat yan, kaya dapat binabayaran. Ang tubig at ilaw, tumataas at tumaas. Ang mga bilihin. So, ano mangyayari na sa atin? Pag inubos nyo ang pera, nakawin nyo ng nakawin, at kung saan-saan nyo dinadala, at the end of the day, nga ang Pilipinas, wala ng pera, tapos ubos na. Dahil sa kakananakaw-nakaw nyo. Nagagalit kayo sa amin, huwag kayo magagalit sa amin. Dahil kasalanan nyo yan. Kayo may gumagawa para tirahin kayo ng taong Pilipino. Kayo ang gumagawa ng kasalanan nyo eh. Nakikita kasi ng taong Pilipino ang paghihirap ng lalo na sa mga mahirap. Wala mapupuntahan tayo. Kaya kami, nandito, sa Liwasan Bonifacio, lalaban kami hanggang sa dulo. Kahit kamatayan pa, kahit buhay pa namin dyan nakataya, lalabanan namin kayo. Hindi kami urong sa inyo. Dahil kung uurong kami, talo kami. Tatawanan niyo pa kami. Dapat, yung mga kasama natin, DDS man dyan, United People's Initiative, or maisip man kung sino-sino ng grupo against sa government, dapat magkaisa, pumunta sa daan, at pumunta sa Malacanang, at ipakita sa kanila na hindi tayo tapos sa kanila. At yan ang totoong people's power, ibuhos doon sa kanila. Susugurin sila sa Malacanang at sa Congress na yan. Ang mga taga-congressman na yan, mag-isip-isip na kayo habang hindi pa huli ang lahat. At ikaw rin, President Marcos Jr., pinagbigyan ka na namin ng 3 years. Expected namin na sana maging maganda ang buhay nga mas maganda pa sa ginawa ng tatay mo. O nandun na tayo, nakagawa na kabutihan ng tatay mo sa tamban. What about you? Anong ginawa mo? Pagkaupo nyo, magnakaw kayo? Kung magnakaw kayo at lahat ginagawa nyo, hakutin ang pera ng taong bayan, wala na magtitira sa Pilipinas. Walang-wala na. So kung ako sa inyo, pag-isip-isip na kayo habang hindi pa huli ang lahat. Dahil later on, ang mangyayari sa Pilipinas, bagitin ko na to magkakaroon ng civil war. Gusto niyo ba yun? Magkakaroon ng civil war. Nakikita ko sa ibang bansa eh. Like Africa eh. Magkakaroon sila ng civil war. Bata, matanda, may hawak na baril. Lagi ni Israel. Kunti mo ordinary na na tao doon, may bitbit na baril sa kalsada o sa park o kung saan. Gusto niyo ba yung mangyari yun? Tawa ko sa iyo, President Junior Bongbong Marcos, mag-isip-isip ka na. Dahil sa tutulan, dalawa lang. Revolutionary government o civil war. Yun lang. Yun lang yung dalawa na yan. Banggit ang ni Kapitan Dado yan eh. Revolutionary government, revolutionary or civil war. Yan ang mangyayari sa Pilipinas. Kaya kung ako sa inyo, lumayas ako ng Pilipinas. Nahakot nyo na lahat eh. Hakutin nyo na, hakutin ng pera, doon nyo dalhin. Pero sabi ng tao kaya nibalik ng pera.
ibalik ang pera, paano nyo may babalik ang pera kayo yan? Ikurin nyo pa sa ibang bansa, ibalik nyo naman dito. Hindi na mangyayari yun. Nakahagot na kayo, maging masaya na kayo doon. Pag nagkaroon ng revolution, civil war dito sa Pilipinas, anong gagawin nyo? Lalayas din naman kayo eh. Kanya-kanya kayong iniplano eh. O, ganun din naman yung mga mayayaman. Lilipat na yun. Ang mamaiwan dito sa Pilipinas, wala. Nga tayong lahat. Magkalabaluan, magkaaway-away. Yun ang mangyayari. Sana, hindi yan umabot sa ganyan na sitwasyon. Dahil nakikita ko yan sa ibang bansa.